may backup naman po. Hindi ko nagala yung aking mouse. Praise God. Type nito kayo sandali at tayo kayo nito natin. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga pangyayagan sa lahat ng ayon. Salamat sa pagkakataong muli na iyong pinagkatiwala sa inyong ito. Maraming salamat po sa inyong presensya, sa pagkatamad-tamad natin, Panginoon. Kadampo sa pag-aawitan at pagsama sa inyo, Panginoon, ay nagaman natin ang inyong Diyos. Samahan mo muli kami, Panginoon, hanggang sa manadalang oras ng aming gawain ito. Patubayan mo po, ay na po ang bahala, Panginoon, nagpapangalan mo lamang ang siyang may sa amin. Maraming salamat po. Ito po aming samot na langin sa matamis at matapangyarihan ng pangalan mo, Jesus. Amen. Natili po tayo na tayo sa aking pagbasa sa TV. Hallelujah. Dito may tutok gusto. Praise God. Kapit po na tatalakayin ngayon ay ang 2 Thessalonians 1, chapter 1, verse 5 to 12. Amen. Sige po, basahin po natin. Sagutin po muli tayo. Ako po sa una. Chapter 5, verse 5, verse 12. All this evidence that God's judgment is right, and as the restored, you will be counted worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. And give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven and blazing by with his powerful angels. They will be punished with everlasting destruction, shut out from the presence of the Lord and from the glory of his mighty might. On the day he comes to be glorified in his holy people and to be marveled among all those heavenly. This includes you, because you believe in our testimony to you. With this in mind, we constantly pray for you, that our God may make you worthy of his calling, and that by his power he may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith. Sabay-sabay po tayo. We pray so that the name of our Lord Jesus may be glorified in him, and in you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. And this po ang siyang pangalan magpala. Tayo po'y makakaupo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At ito pong bagang ito, siguro po sa ating pong tatalakayin, dito natin lahat magkakaroon po ng may gagawin po ang Diyos sa bagang ito para po sa mga bawat sila na alam po natin na ito po yung ating hinihintay. Yung ating paghintay sa ating Panginoon, kung kailan siya darating. Marami sa atin na siyang naiinip na kung kailan ba talaga babalik ang ating Panginoon. Ako, baka pala po, narinig ko na sa mga lola ko, sa tatay ko, sa kanununuan ko, na darating na ang Panginoon. Siguro nung tayo rin na hindi pa nakakakilala, hindi na siguro darating ang Lord. Siguro mauna na ang pagmuna ng mundo bago dumating ang Lord. Ganun ang iniisip ko. But praise God, sa umaga ito, malalaman natin na talaga ba ang Panginoon ay magbabalik? Praise God. Purihin po ang Panginoon.
The church which Paul planted in Thessalonica, doon po sa ating binasa, ito po yung church na dumadanas ng pagsubok, panlalait, kahit ano po, trials, pagsubok, sa lahat na nakikiladaramay ng Thessalonica. Kaya po sa kanyang ikalawang pagdalaw, in-encourage niya po ang mga taga-Thessalonica. Sapagkat doon sa kanilang nangyayari sa kanila, sa kanilang pagtitiis, sa nangyayari sa buhay nila doon, ay lalo silang tumatapang. Na-encourage po sila sapagkat alam nila na ang Panginoon ay darating na. It was also a church under attack and persecution, infiltrated by false teachers who were misleading the people, especially with regards to the matter of Christ's second coming. Paul makes the most of the opportunity by spending some time to encourage the church in those matters in which they have been faithful, and at the end of the letter to rebuke those who disregarded his instruction thus far. Doon po sa Acts 17:31, sinabi po doon, He has set a day in which He purposes to judge the inhabited earth. Sinabi po ito ni Apostol Pablo sapagkat alam niya na ang mga nananampalataya sa Panginoon, ang kanyang mga kapatid, hindi lang doon sa Thessalonians, ay matagal na naghihintay na mayuksan ng kanilang pagtitiis, ang kanilang paghihirap. Nais na nilang makapiling ang ating Panginoon. Kaya nga nung nagpunta siya sa kanyang muling pagbabalik, in fact, kinalakay ni Pastor Sari, na una niya ginawa is binati niya. Ibig sabihin, namimiss niya na yung mga taga-Thessalonica. Kaya nga yung kanyang mga kapatid makasama si Silas, si Timothy, kasi para magpalakas doon sa mga kapatid niya, naghihintay. Na alam niya na nagtitiis itong mga kapatid natin doon sa Thessalonica. Kaya nga po, ng time na yun, ay ipinaabot ni Pablo sa kanila na huwag kayong magdadala. Dahil sa inyong paghihintay, alam ng Panginoon kung ano ang inyong nasa nararamdaman at nasa puso. Kaya nasabi dito sa chapter, verse 5, ano sabi niya dito sa verse 5? Verse 5 to 7. Balik po tayo sa ano. Doon po sa ano sa text. All this evidence that God's judgment is right, and as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. Sinabi ito ni Pablo sa kanila, yung kanilang ginagawa ay worthy sa ating Diyos. And you will be counted. You will be counted yung ginagawa natin. Alam ng Diyos yan. At ang inyong pagtitiis. Kaya nga ito magkakaroon. Ano ang nangyayari doon sa time na yun? Na pag dumating ang ating Panginoon, iko-comfort sila ng Lord. Well done, good faithful servant. Di ba masarap isipin yun? Di ba, maski ang kapatid natin, dito, sasabihin sa iyo, congratulations kapatid.
Words of death to you, kapatid. Di ba? Masarap. Ano pakiramdam natin? Yung mga dumarating sa ating pagsubok, kaya mo yan, kapatid. Halika, tayong manalangin. Ganun ang ginawa ni Pablo. At sabi niya, sa mangyayari sa inyo, God is just. Ano po ba ang just? Basta-basta. Just. Makatarungan. Ang Diyos ay makatarungan. He will pay back trouble to those who trouble you. Yun ang promise ng Lord sa kanila. Siya ang maggaganti sa inyo. Kasi minsan tayo, parang aping-api na tayo. Parang sasabog na tayo. Parang gusto na natin tayo ang gumanti sa nangyayari sa akin. Lalo na ngayon yung pandemic na ito. Sa dami ng pinatay nitong pandemic na ito. Ikaw ba naman, kamag-anak mo? Kwentuhan nga lang kami kanina. No. Imagine kung inyong babalikan ang mga nakaraan, ay tila pagka maalala nyo, bakit ganun? Hindi makatarungan yung nangyari sa kanya. Alam niyo, yung nangyari ko sa MOA, nung aksidente ko sa MOA, hindi naman sinasadya yun. Aksidente yun. Hindi natin, sabi ko nga doon sa kanila, yung pagkakamali din doon, yung mga nagbibisikleta, bakit sila nakistambay doon, alam na may prone accident prone area yun. Pero talagang may pagkakamali. May pagkakamali sapagkat yung nakapulong ngayon, ikasin daw. So ang reaksyon ng kanila mga kamag-anak, ano yun? Ganun-ganun na lang? Kahit humingi na ng tawad, di dapat parusahan yan. Masyado tayo sa ating sa nangyari sa atin. Agrabyado kung baka sa atin. But God is just. Alam niya ang gagawin niya. At sabi, He will pay back trouble to those who trouble you. And give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus revealed from heaven in the blessing by with His powerful influence. Ito po yung tinatawag na judgment day and the return and the coming back of Jesus. Actually may nagsabi, kumbaga sa dumating na raw si Kristo. Yes, noon pa. So, sabi ni Pablo, doon sa 5, all this evidence that God justice is right, and as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God. Yun yung first encouragement na ginawa ni Pablo doon sa mga Thessalonians. Alam niya, kasi, kaya nga siya bumalik doon sa Thessalonica, gusto niyang i-comfort. Encourage yung mga kapatid na dumadanas ng paghihirap. Diba sabi sa Bible, yung ating paghihirap magtutulot ng perseverance, pananampalataya mo. Yun ang itutulot nun. Pagtitiis. Akala natin kasi pag tayo naghihirap, doon na ready na tayo mahirap. Mga kapatid, sa totoo lang, ang mamatay sa hirap ay kasalanan, mahirap ay kasalanan.
Hindi ko naman sinasabi mga namatay na may hirap sa lanan. But praise God, God give us chances na maranasan niya. Kasi sa puso ng mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon, sila talo. Bakit? Wala sa kanila ang Panginoon. Hindi nila alam kung paano magtiis habang sila ay nabubuhay dito. Ang gusto nila puro luho, puro sarap ang gusto ng mga tao. Pero sabi ni Pablo, doon sa ito yung ebidensya. Ano ba yung mga ebidensya? Ano itong ebidensya na sinasabi ni Pablo? Ito yung sinasabi na ibubunga ng suffering, tulad ng perseverance, persecution, and trials. Tugtupan niya ang suffering ay unavoidable path to glory. Hindi daw po natin ito maiiwasan. Darating ang time talaga na tayo ay maghihirap. But praise God, meron siyang grace para sa atin. Yun yung grace na pinagkaloob ng Panginoon Jesus sa bawat isa sa atin. Ano yung grace na yun? Yung awa na pinigay sa atin ng Lord. Nakikita niya, nababasa niya sa kanyang mga puso, sa inyong mga puso, na alam niya na ikaw ay nagtitiis. Kasi bawat isa sa inyo, lahat ng mga nakakakilala sa Panginoon, lahat, lalo-lalo na tumaga sa Panginoon, nakalista ang buhay ninyo doon sa langit. Kaya alam niya, sa inyong paghihintay, magtiis lang tayo. Sapagkat doon, sinabi doon, unavoidable path to glory, yung mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. Their suffering was self-evidence of the justice of God because it was the first part. The equation suffering which guaranteed that the second part, glory, would follow. Diba? Yun ang masarap yung glory. Yung kaluwalhatian. Kung ano ang dinadanas ng Panginoon, mararanasan natin yun. Pero nung siya namatay, doon sa krus ng Kalbaryo, doon niya tinapos. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na tayo naghihirap. Sapagkat tatapusin na ng Panginoon. Di ba nasabi sa Philippians 1:6? He who began a good work in us, He is faithful to complete it sa atin till Jesus comes. Yun yung sinabi niya sa bandang huli. Kung ano, simulan ng Panginoon sa atin, tatapusin yan. Ang sabi nga ni Fernando po, umpisahan mo, tatapusin ko. Sino sabi ng Panginoon? Ako ang tatapos niyan. Konting tiis lang, mga kapatid. So yun ang unang first move na ginawa na. Ang Diyos, yun po, encouragement na binigay sa Kanya, ay yun po, God is just. God is right and true to His promise. To His word. Ito yung binigay ni Pablo na encourage sa kanila. He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to us who are in trouble. Kung sino man yung paano ba yung tawagin? Yung nagpe-persecute sa iyo, ang Panginoon ang bahala sa kanya. Yan, kaya po para sa ating po pagpapatuloy, ano ba yung judgment day na sinasabi sa Biblia? Doon sa 17:31, di ba, sa binasa natin kanina, magseset ang Panginoon, ang Diyos, kung saan lahat tayo ay Kanyang hukuman. Alam po ni Atty. yan. Okay.
Kaya nung ako nag-aaralan to, sabi ko kay Pastor Sani, hindi pa ako nasanay na humarap sa court. So, of course, hindi naman ako nakasuhan. Nahuli lang ako, naalala ko, nung ako'y nasa Saudi, ang violation ko, traffic. Hindi naman kinukulong violation sa traffic. Kinukuha lang lisensya. Pero ako nakulong, bakit? Wala po ako insurance. Bawal na bawal po sa Saudi na ikaw ay mag-drive kung wala akong insurance. Maski naman dito, basta lang. Pag ikaw nasa dito, Hindi ka ma-register. so, ganun po nangyari. Wala po akong insurance. Ako po ay nakulong ng 2 araw. 2 araw nga. Ex-stupid ka naman. Eh, doon po naman sa kulungan, imagine, 6 mo na po eh. Ganda ng suit ko. Naka-coat ba yun? Necktie pa. Tapos kasama mo sa kulungan, puro mga, hindi ko alam kung ano yung nangyari doon. Pero pinanat ako, nakapag-share ako. Kasi yung that time, na news dito na tinulungan ni Gloria Macapagal Arroyo, yung nakasagasa, yung trailer po, winasout niya yung isang Land Cruiser, patay lahat po yung sakay. Na-comfort ko pa yung hindi ko pa nakapag-save dati nung na-comfort ko po yung tao na kasagasa. At alam niyo naman po, doon sa Saudi, pagka ganun nakaputay ka, kailangan ng black money. Eh, 6 po yung napatay niya, 300,000 each. Others, peso. Riyal po. 300,000 riyals. Doon sa 2 araw po yun, hindi pa po siya nakakalabas dahil kasi nasikaso pa sa embassy, tutulungan. Pero sabi naman po tutulungan. It's not so bad. Blood money. But praise God, pinala ko lang po sa inyo yung mangyayari sa inyo. Kung kayo man ay naka-aksidente, ganito ganyan. So nangyari sa akin, ako'y nagulo at doon kasama ko. Sa kinabukasan, dumating yung release permit ko. Hoy, so kuwasa. Laya na ako. Laya na ako. Purihin ko ang Panginoon. Sinasabi lang po dito, doon sa mangyayari sa inyo, kung sino man yung gumagawa sa inyo yun, hindi po sa atin ang tinatawag na paghihiganti. Ang paghihiganti po ay nasa Diyos, di ba? Siya lamang naganti sa inyo. Kaya kung titis lang, mga kapatid, kung tayo man ay kung ikaw man ay Bongbong, kung ikaw man ay Lenny, diyan nyo na, boto nyo kung sino nyo yung gusto boto. Huwag na tayo magbagayan, Wala itudulot sa atin. Praise God. Ilagay po tayo. So, God is just pagtarungan. Yan. Ito, hindi kami yung kaya na. So, doon po sa unang encouragement niya, yung God is just. Siya ay makatarungan. Ang Diyos ay makatarungan. Doon po sa susunod ay, Jesus is coming back to administer God's justice. Sino ba maghuhukom sa atin, sa kanyang pagpapagaling? Mga kapatid, hindi ko na po sa inyo inano yung paano yung judgment day, yung mga mangyayari. Sapagkat mahaba pong talakayan yun. Gusto ko lang po yan sa inyo kung ano po yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga Tesalonika. Alam niya na sa pagbabalik ng Panginoon, ang katarungan ay sa ating Panginoon Jesus. The Bible declares that God has set a day in which
which he purposed to judge the inhabited earth. Ano ba yung sabi ng inhabited earth? Okay. Tandaan po natin, doon po sa unang panahon, doon kila Adan at Eva, na-create po ng Lord ang mundo, ang earth, na maayos at maganda. And after the fall, dahil po sa pagkakasala, doon po nawasak ang lumang mundo. Na kung saan ngayon ay ating pa rin nararanasan. At ngayon, bilang mananampalataya ng ating Panginoon, ano kaya ang mangyayari sa atin? And we are waiting. Sabi nga sa song sa Psalms, I waited for the Lord on high. Diba? Alam niyo po yung song na yun? I waited for He heard my cry. So yung sabi niya, anak, okay, Jesus Christ will act as justice for the Lord's judgment, as the Bible says. Ang ating Panginoong Jesus, niya tinanong ko, who will be the judge that time? Dito alam natin sa korte, di ba? Merong hukom. After nung session nila, after yung kanilang hearing na ginawa, doon pa lang, isa sabi na sa kanang na natin gawin kasi pag-aaralan pa ng buong kung ano yung maging resulta ng kanilang kalakatalo. Hindi ko alam kung anong tawag ng torneo. So, yung hukom po, si ang ating Panginoon na siyang tatayong hukom. Ang sabi doon sa John 5:22, moreover, the Father judges no one. Ang Diyos po ay hindi ahatol. Ang ahakat ko ba, He has trusted all judgment to the Son. Yun po ang purpose pa ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik dito sa lupa. Noong una po, noong kanyang pagparito, winarni niya na po tayo ng ating Panginoon. Warning yun sa atin. Sapagkat sa bandang huli, sinabi pa rin niya sa kanyang mga disciples, kayo mga tagalupa, hindi kayo taga rito. Yung sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga Mark, asalo. Sabi niya, sa kanyang muling pagpapaalam, kasi na siya, aaresto na siya. Aaresto, sinabihan niya ang kanyang mga disipulo. Ako'y payayaan na. Sa mga taga-Quezon, sabi ng yaya, mga kapena. Iba. Pagkakayon, yun lang pagkakayon nila, sabi nila, pagka sinabi nila, ako'y payaon, paalis. Okay. Pero minsan, may ano yung pagyayaan niya yun sa akin, sa mga taga-Quezon. At yun po, ang ating Panginoong Jesus ang siya magiging hukom ng tayo. Doon po sa verse 8 to 9, first noted what he said about the manner of Christ return. Paano po ba darating ang ating Panginoon? Habang nga po sa inyo, hindi ko masyadong palalawakin yung pagbabalik ng ating Panginoon siguro na tayo po yung dito sa mundo. O from heaven, in blazing fire with His powerful angels. Yun yung sinasabi ni Pastor Bon, na mayroong proto. Trompeta na lang, yung pangigin ng proto. So, from the heaven, in blazing fire with His powerful angels, mayroong mga angels yan. Parang darating ang isang kandidato. Diba? Meron tayo tinatawag na meeting di avance ng mga kandidato. Nakahanda na yan. May mga photo tape na yan at saka meron mga security yan. At meron ng mga nagsasa MC sa taas. Parating na raw po ang ating
ang ating minamahal na gobernador. Sandali lang po. At may mga entertainment pa yan. So tayo, yung mga nandun naman, ang sikintahan, syempre, kasi naaaliw sila sapagkat kahit hihintay sila, mayroong entertainment. Okay. Pero sa pagkabalik na ating Panginoon from heaven and blessing fire with His powerful angels. Di ba sabi sa Bible, nakalaki ni Pastor Sandy, no? Ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik ay parang isang magnanakaw. Parang isang magnanakaw. Doon po yung sinasabi, in a twinkling of an eye, or isang like a thief in the night, sinasabi sa isang mata, darating ang ating Panginoon. Hindi nga lang po sinabi doon, yung sinasabi from heaven and blessing fire with His powerful angels. Yun po ang mangyayari. Basta't ang Panginoon, alam natin na siya ay magbabalik. Walang nakakaalam. Kahit sino. Meron ibang ibang grupo, mga ibang sekta na sinasabi ng Panginoon may date na nakalagay pang date. Hindi man nilagay yung date na araw, Miyerkules o Webes, ganito. Date yun. Ilang Webes yan? 365 days yan. No. Maghihintay ka. Wala na nakakaalam eh. Alam niyo po ba kung sino ang nakakaalam? Maski sa church natin, wala nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero alam natin na siya ay babalik. Amen. Wala nga lang date. Ang sabi sa Bible, maging makapagmatsyag kayo. Be vigilant. Anytime will come. Hindi natin alam, di ba? Sabi sa Bible, kanta nito, two men walking up the hills, one disappeared and one left standing there. Yun po yung rapture na sinasabi. Okay. And then, sa mga asawa, meron pa. Man and wife, asleep and bed. One disappeared and one still there in bed. Ibig sabihin na iwan. Hindi natin alam. Baka nagsasalita ako dito. Lahat kayo na rapture ako hindi. Wawa ka na. Sulat na lang kayo. Praise God. Pero alam niyo po ba, sa Judgment Day, ito, alam to, ano lang na ito, di ba sa panahon natin ngayon, pagka ikaw ay nasa korte, objection, Your Honor! Hindi na mangyayari yan doon. Wala nang objection. Wala nang yung sinasabi sa dali. Meron na po testigo. Wala. Okay. Sabi nga, shut. Walang magsasalita. Sa korte makakapagsalita ka. Sabi, tutol ako. Tutol ako. Okay. Pero pag nandun na, wala ka na. Close ka na. Hintayin mo na lang yung ano susunod sa iyo. Pero, yung mga hindi, sabi nga, there are two classes. Dalawang klase daw na hahatulan. Okay. Isang non-believer to the gospel. Ano po ba yung gospel? Pag sinabing gospel, it is salvation. At po yung mga believer, yung gumagawa doon sa sinasabi sa gospel. Yung po yung dalawang tao hatulan, wala lang po ibang hatulan. Dalawa lang po. Kaya po mga kapatid, in other words, will not happen in corner somewhere. Ito daw po ay hindi mangyayari sa, kita tayo doon sa may Antipolo. Doon mag-appear ang Lord. Di ba sinabi na ni Pastor Mo? Sa Alapaa, darating ang Diyos. May trompeta. It will certainly not to be the case that Christ, some people tell us to notice Christ's return
there will be no doubt in anyone's mind, Christian or pagan, that the Lord, the judge of whole earth, has returned in glory to administer the justice of God. Isipin nyo kaya ngayon, kung tayo ay kabilang, amen, kabilang doon sa gagather na sinasabi kanina ng Panginoon. Pati yung mga namatay na bubuhayin. Alam nyo, sa ano pala nahingin na ito? Sa pelikula. Yung mga nabuhay sa office. Diba? But sinabi ng Lord, pati yung mga namatay na nabubuhay kay Kristo ay bubuhay kasama yung mga naiwan dito na namanan ng palataya sa ating Panginoon. Pagkako natin ng palataya natin sa pagbabalik ng ating Panginoon sa kanyang paghahabol sa atin. Ayan ang final name. Next. Who will be judged? Two classes of people, those who believe the gospel and those who do not. Ano sabi? Ano sabi? But because of your stubbornness and your unrepentant heart, ito po yung sinasabi doon, to see you judges, are storing up wrath against you yourself on the day of God's wrath. Para hindi yung wrath ay tagaan. Kasi minsan nakadali lang kung binasang kamot. Pero pag sinulat ko, when His righteous judgment will be revealed, God will repay each person according to what they have done. So, sa oras na hindi mo tinanggap o hindi ka na napalatay sa ating Panginoon o nagsubigay sa Kanya, automatic yun. Hindi na sasabihin sa iyo lang yun. Hindi na sasabihin sa iyo lang ng ating Panginoong Jesus. Because nasa law na yun eh. Nasa libro na yun eh. Nasa gospel na yun eh. Hindi mo pa sinunod. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, sa oras ng pag-uupong, napaka-importante po ng bawat isa sa inyo. Lalo na ang kaligtasan ng inyong sambahayan. Alam po natin na sa Acts chapter 16, sabi doon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And then, at ligtas na ako, deserve na rin yung pamilya, hindi po ito nagtatakot. Kapamilya mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kung hindi mo masabihan ng kaligtasan. Accountable po tayo. Kaya ngayon, umpisahan nyo na. Share natin. Pastor, sagrado mo kaulit mo puhilan mo, mahirap share-an, pagdapisado, magkatalo ng po kami. Hanggat may panahon pa, yan ang sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, doon sa pamilya natin, we are accountable po tayo. Accountable po tayo. Hindi po katwiran sa atin, ang hirap po, makulit po. Kung ikaw dati nun, hindi ka mapaniwalaan na. Ikaw pa kaya, nasa-share ko lang yun. Diba? Tandaan mo natin, bago natin nakilala ang Panginoon, itong taong ito, hindi na magbabago yan. Animal yan. Pero ano ngayon? Tandaan. Nakaupo. Ganun po ang gagawin sa atin. At tayo mga narito, may panahon pa para share. Praise God kay Kuya Romy. Sabi ni Atty. kanina. Praise God. Hindi po aksidente na siya ay narito. May plano sa kanya. At yung pag-invite sa kanya ni Atty. ay hindi aksidente. Sapagkat may plano sa buhay, may plano ang Panginoon sa buhay.
Amen. Hallelujah. Therefore, we believe that we pray. What next? Okay. Ito po yung mangyayari. Okay. Ito po yung non-believer at saka yung believer na sinasabi ko. Yung dalawang klase. Tingnan po natin. Isa-isayin po natin. Non-believer at saka yung believer. Yung pong non-believer nasa left, yung pong believer nasa right. Tingnan po natin. Live to please himself. Yung po yung non-believer. Live to please Jesus Christ. Okay. Strives to get. Strive to give. Nagpapakahirap tayo na magpaubaya para lang natin makamit yung destiny natin, yung ating patutunguhan sa pagdating ng pag-uugong ng ating Panginoon. Empty and frustrated. Yan po yung sa non-believer. Full and running over. Siksik, liglig, at umaapaw. Yun yung joy. Yun yung kagalakan na nasa atin, na mag-share ng Word of God. Yun yung fruit of the Holy Spirit na ibinigay sa atin ng ating Panginoon para sa time na tayo ay ma-persecute. Ito yung ating magagamit. Yung fruit of the Holy Spirit. Diba siya yun? Alam natin yan. Love, joy, peace, faith. Nandiyan po yan. Seeks to cloud his mind from reality through drink. Ito po minsan naghihilan natin eh. Diba? Pag tayo, yung realidad, yan na tayo pupunta, bahala na, sige, mag-inom tayo. Sige, bukas lang, wala na tayong problema. Hindi, may problema ka pa rin. Bukas, pag nagpakalasing ka, bukas may problema ka pa rin. Ano problema mo? Masakit ang ulo mo. Iinom ka ng Panadol, Panadol. Medical. Pampaalis ng ano. Ganun po ang natin eh. Bahala na, sige, ganito lang tayo. Pero naniniwala kayo. Seek to understand reality. Alam niya yung mangyayari. Because he is believer of God. Yung pagtitiis ni Pablo, na ginagawa niya sa Thessalonian, ganun. Alam niya. Because aral sila, estudyante sila, o disciple sila ni Apostol Pablo. At alam naman natin na si Apostol Pablo ay isang lingkod ng ating Panginoon. Na itinuro naman niya doon sa mga Thessalonian. Okay. Filled with hatred and suspicion. Tayo ganun. Gani. Okay. Suspicioso. Tayo filled with love and trust. And has no hope beyond this life. At has a blessed hope of eternal life through Christ. Next one. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our First chapter 8 and 9. Okay. Gospel of our Lord Jesus Christ. They will be punished with everlasting destruction. Tingnan po natin yung everlasting destruction. Kung minsan, ito yung walang hanggang kapahamahan. Okay. Actually, gusto ko po kasi talakayin dito kung ano itsura ng hell. Pero ikilabutan po tayo. Kayo na lang po ang mag-aaral. Alam naman po natin yan. Kung ano, paano i-describe ang hell. Maski ang water nito, ayaw niya eh. Ayaw niya pag-usapan ang impyerno. Heaven na lang, mas maganda. Kasi pagka, tanda po natin mamaya, binigay ko na po sa inyo isang verse. Okay. Pag tayo po nasa court na, nandiyan yung Panginoon, Gabi ng Panginoon. It will not be siyam. Ano yung sabihin ng siyam? Palinibak ba? Correct. It will not be a mockery of justice or pagpipis o pagtawag doon sa Tagalog. Pagsasalungat. Pagsasalungat ng justice. Yan, no plea bargaining.
Mayroon pang ano dito, sa korte, tatali lang. Yan yung nangyayari ngayon. Pero pagdating ng ating Panginoon, wala, shut out ka na. Tahimik ka na lang. Hindi na. No words ka na. No plea bargaining na eh. No meaningless judgment. Ay, hindi magtanungan to. Panginoon, ako na nga akabyado. Ako pa ang ano eh. Wala na po. Wala na po. No delivering of sentence in one hand. Ano yung delivering sentence in one hand? Pagtubasan na kamay. Di ba? May witness na eh. Sino yung witness? Sino yung witness na patandaan natin? It is the Holy Spirit. It is the witness. Siya mismo ang witness. Na ikaw mismo, ginagawa mo ang tutuloy mo. Alam ka naman sa ulit na ito, matawagin pa niya yung Holy Spirit. Ang Spirit na nagkaroon sa ating Kristo. Totoo ko sinasabi nito. Ngayon naman, witness na yun. Diba? The Holy Spirit is already also just. Kasi, He's God. He is one of yung sa Trinity na sinasabi. At kung saan ang Panginoon mismo ang ating kasama ngayon, ang banal na Espiritu, ang siyang kumikilos sa atin ngayon. Kaya sa pagdating ng pag-uukom, ang witness natin ay ang banal na Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ito po sinasabi natin na po, naniniwala ko na pag nag-ibang banal na Espiritu Santo, mapakot na po. Pagkat sa oras na umalis ang banal na Espiritu Santo siya, kasama ka na yung sa lugar na kapatid. Kaya napakalaga na lumakad tayo sa banal na Espiritu Santo, mangusap magsalita tayo ayon sa banal na Espiritu Santo, and mabuhay tayo ayon sa banal na Espiritu Santo. Next. Punishment is described in everlasting destruction. Sa 89, passage of the Bible describing the hell. Ito na lang po yung sasabihin ko sa ito. So, ano po yung story nito? Siguro alam nyo din. The rich man, Lazarus and the rich man. Dito po, detalyado na sinabi. Alam niyo po, narinig ko kay Andapis. Sarap po ni Andapis. Inano po niya yung buhay, itong dalawang ito. Kaya naman po natin itong rich man na yun, at saka si Lazarus. Nung nabubuhay pa sila, itong mayaman na to, todo talagang mayaman, nagasabi. Pag may sobra siya sa pagkain, yun ang kinakain nila sa atin. Yung tinatawag na pagpag. O yung mga mumo. Yun ang kinakain niya. Pero itong mayaman na ito, kahit anong gusto niya pagkain, sige. Pag sinabi niya ito sa kanyang servant, paglabas dito ng dicho, ito niyan. Paglabas dito ng pinagpapagtupa, labas yan. Pero sa Lazaro, depende lang doon sa bandalagdag ng bubo. Nung mayaman. Yun po ang pagkakaiba ng buhay nila. Nung nabubuhay sila. Pero nung namatay sila, ano po ang pinagkaiba? Nung pala sa pagkamatay nila, yung mayaman, dinadala sa huling lagtungan. Pero itong si Lazaro, nung mamatay, dinala ng anghel. Dinala siya doon kanino? Abraham. So na-witness nitong namatay. Ganda istorya. Nung na-witness nitong namatay, nasa impyerno kasi. At tamahin nasa impyerno.
Pero nakakausap niya si Amang Abraham. I think this is not, hindi pa ito ang pinaka. Dito lang ang senaryo kung paano yung mangyayari sa iyo sa impyerno. Nag-uusap pa sila para praise the Lord. Nag-uusap pa sila ni Abraham at ng mayaman. Dito, kasi pipili sila sa mga hindi na kakain ng pagtagong mumulo. Kaya, biruin mo, imbis na karong may dala sa iyo, ang hindi para nagbubuhat sa iyo. Ganun, simple. Pero yung buhay na kanila, iba-ibag-kaiba. May conversation pa nga sila ni Abraham. Ano sabi ng mayaman? Pwede ba i-bargaining, no? Nakipag-bargain ko sila. Sabi niya, bakit dito nararanasan ko? Ano sabi ni Abraham sa kanya? Tapos na. Huli na. Itinakda na. Nakiusap pa siya. Yung mayaman. Pwede po ba puntahan, pakipuntahan? Eh, sinutusan pa. Silasan ko. Utusan silasan ko. Diba? So, nasabihan yung aking mga kamag-anak. Diba? Ano sabi? Ang batas ay binigay na nung nabubuhay pa. Kaya nga, wala na tayong sasabihin sa kanyang pagbabalik at sa pagbubuhay. Tapos na yun. After your death is God's will. Ando na po yun. Tapos na. Wala na tayong tutulak ko marunong ng siyempre ko. Kung ka pa. Ganun lang. Ano pa sabi niya nung mayaman? Pwede ba? Para binhawa naman ako dito, kahit itong mo, ano? Para naman magbinhawa naman ako dito. Yung si Lazaro Hindi siya kay Lazaro kasi noon wala na. Talagang mainit doon. So mararamdaman. Kaya mga kapatid, hindi ko po, ito lang po ibasa doon sa istorya kung paano po ano. Pero marami po sinasabi yan, lalong-lalo na sa Revelation. Doon po masyadong tinatawag na dogmatic, but indeed, yung deeper, yung description of hell. Tayo nga lang, ipapasok lang tayo ng takip ng kaldero. Maaray na tayo, may laknos na kagad. Ay, how much mo po doon sa impyerno na pupunta natin. Para makaimas tayo mga kapatid. Ano sabi? Ito, next. Yun po sinabi doon yung distraction. Okay? Yung distraction doon. Marami kasi nagsasabi na masyadong mapatulit ang ating Panginoon. Hindi ba pwede siyang pakiusapan? Mga kapatid, huwag na. Yung sabi ng this is the day. Nung nabubuhay ka pa, ginawa mo ba? Andiyan na yung nakalagay na yun sa batas. During the Old and the New Testament. Pagpahan ka ngayon, nandiyan pa rin sa salita ng Diyos. The living word. Ito yung Biblia, basihan natin. Napilit, maraming pinitwish na ang katotohanan. Na hindi naman daw ganun kasama ang Panginoon. Oo, hindi talaga masama ang ating Panginoon. Tandaan po natin. Kaya lang, may isa siyang salita. Ang Diyos natin may isang salita, kaya nga niya pinadala ang Panginoon Jesus para sa atin, para sa inyo, para bigyan kayong babala kung ano mangyayari sa inyo sa pagkahuli. Pero namatay ang Panginoon, inatay ninyo ang Panginoon Jesus, tapos ngayon, magre-reklamo kayo.
Tapos na po. Wala na po tayong sasabihin. Simple answer, assurance is no reason to stop. Ito po, mamaya po yan. Ito po yung third encouragement. Okay. Doon po sa sinasabi ko ngayon, ito sa bandang huli. Ano po yung distraction? Okay. Yung sinabi doon, punishment is described as an everlasting distraction. Habang buhay na po yung dadanasin, katumbas po yun ng eternal life na ibinibigay sa atin ng Diyos. Libre pa yan. Pero siguro doon sa impyerno may tax pa, no? Walang hanggan. Walang hanggan. Walang hanggan. So mararanasan nila doon. Kaya nga po sabi ko, ayaw pag-usapan about yung impyerno rito. Masyado to pinikilabutan. Mas magandang pag-usapan natin ang kalangitan. Di ba kasunod? Kaya po parinig dito sa kanya yung pagkakapitulo. Okay. Sa pagpapatuloy po natin mga kapatid, ito po yung sinasabi na ang Diyos ay sa encouragement niya din sa mga ang Diyos ay makatarungan. Pangalawa, ang ating Panginoon, siya ang mag-minister dito sa kanyang pagpapatuloy. Mga kapatid, isipin niyo ang sarili. Isa brako sa buhunan ng ating dalawa yan sa akin na, dalawang klase na non-believer of the gospel and those who are not believing. Pag sinabing gospel, that is salvation. Yung kaligtasan natin lahat. Okay. Kaya nga kung mayroong 4 gospel dun sa Biblia, it's Matthew, Mark, Luke, kasama na po yung mga writings ni Apostol Pablo para po warningan tayo, babalaan tayo. Yan yung sinasabi, andyan na po yung batas, andyan na po yung kasulatan. Sapagkat sa bandang huli, sabi nga, pagsisisi. Doon pa lang tayo magsisisi, bakit hindi ka, pinagka, hindi pa rin ito sa Panginoon. Amen. And the third encouragement na ginawa ni Pablo doon sa mga Thessalonian ay yung ipanalangin. Bakit kaya? Bakit kailangan pa natin silang ipanalangin? O tayo ipanalangin ni Pablo? Mga kapatid, kapag ang panalangin, malakas ang pagkilos natin. So habang tayo naghihintay, ipinapanalangin natin ang ating mga kapatid. Anong ipapanalangin natin? Na mag-strive sila, patuloy sa ating Panginoon. Kasi minsan napapagod tayo. Yun ang purpose mga kapatid. We are still living in this world. We are still living in flesh. Meron pa tayong pakiramdam na napapagod na tayo. Ang tagal ko naghihintay sa iyo, Panginoon. Napapagod na. Sabi niya, kami habang nag-ibig ko lang kami, ang prayer niya, nung siya ay nasa, nangyari sa kanya, siya ay na-COVID. Kunin mo na ako, Lord. Alam mo mga kapatid, sabihin ko sa inyo, pag sinabi mo pa lang gano'n, isang karuman ka. Hindi ko sinasabi ko sa inyo. Pero ano po kanin po yun? Kung si Pablo, sa kanyang buhay, nakaranas siya ng paghahagupit hanggang kamatayan. Kung ang Panginoong Yesus, ipinako siya sa krus, nagreklamo ba siya? Pagkos sabi niya, doon kapag ng Kalbaryo, ano sabi niya? Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nanalangin siya sa ating Diyos sa masalangit. Si Pablo, ganun ang ginawa niya. Why would Paul pray for God to
do something if he were already sure that God would do it. Bakit? Na alam niya na ito'y gagawin ng Diyos. Mangyayari ito at mangyayari. Simple answer, assurance is no reason to stop prayer for anything, but is rather a reason to pray with even greater confidence. Yung prayer natin nagbibigay ng kumpiyansa na tayo ay magpatuloy sa ating Panginoon. That He will and greater persistence about it. Mga kapatid, sino nang nakapanood dito ng Judgment Day? Yung mga dokumentary na naalala ko pa nung kami nanonood about rapture and times yung rapture na ano yung tinatawag tinanagad na kalimutan na yung title nyo yung ano yun? Thief in the night. Meron pang kasing kang distance standard. May party pa yung thief in the night. Siguro yung mapapanood nyo yun, malabo na gumagano na yun. Gumagaragar na. Meron pa po party yung tinatawag distant standard. Ganun po yung mangyayari. Hindi ko po maintindihan kasi luma na rin yung aking. Bagay pelikula, gumagano na, pero yung ko pa rin. Ano na? Okay. Tingnan po natin sa verse 11. That by His power He may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. So pag tayo pinarangin natin yung ating mga kapatid, kikilos ang Diyos eh. Diba? Hindi kapangyarihan niya ang panalangin. It will change. Something will change. Ano sabi na? Sabi doon sa acronym na push. Pray until such happening. Patuloy tayo manalangin. Hanggang sa patuloy mong pananalangin, may mangyayari at may gagawin ng Diyos. Harapan natin natin, Panginoon. Amen. And that by His power, He will fulfill every good purpose. Doon sa ating ginagawa, doon sa ating mag-pray, maraming nangyayari at nagaganap sa buhay. Kaya huwag tayo magsawang manalangin, mga kapatid. Mag-pray po tayo. Sorry kagabi, hindi ako nakatid ng prayer. Sa isa na po, nahanap siguro ako ng ating mga classmate. Praise God. Huwag po tayong tumigil sa panalangin. Ano sabi ko sa Bible? Pray without ceasing, for this is God's will for us. Huwag tayo tumigil sa panalangin. Kahit na nandiyan, kahit na naghihintay ka, kahit na todo ang iyong nangyayari sa buwan mo, patuloy ka manalangin. Kung tinatangad ka manalangin, doon ka manalangin. Diba? Kasi sa buhay natin ngayon, mga kapatid, we are living by prayer. Tanda po natin, we are living to pray. Because prayer change. Magbabago pa. Kaya nga yung mga bagyo dumarating sa atin, ang sabi, Lord, i-divert po yung bagyo. Huwag dito sa amin. Bugbog sarado na kami. Sa iba naman mo dali. But you cannot change the nature which is the Lord ordained. Ang Lord lang ang may karapatan na magbago. Because He knows your heart. Alam ng ating Panginoon kung ano yung nasa puso mo. Ganun kalapit ang ating Diyos kay David. Kaya siya tinawag na man's God. Siya ay malapit sa Diyos.
So pray without ceasing, for this is the will of God. Diba? Pray with supplication. Pagpatuloy tayo sa pananalangin. Praise God. Yung encouragement na ginagawa ni Paul doon sa mga tagsa, ay pwede natin gawin magpahinga. Encourage natin yung ating mga kapatid na hindi na nakakadalo. Punta natin sa bahay, pwede na kayo pupunta sa bahay. Wala nang restriction. Wala nang level 1, wala nang level 2, may level 4 pala. Andun sa kaalaman. Bulkan naman yun eh. Hindi naman COVID. So, ano pa dapat natin gawin? Go! Bisitahin natin yung mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama. Okay. So, work out your salvation, for it is God who works in you, okay, in fulfilling His purposes. God doesn't bypass our hearts. Hindi niya pinapalagpas ang heart. And our minds, instead, He works in through them, prompting us through the working of His Spirit. And that means that when we seek in God's will, we must not bypass our hearts and mind, but instead search them carefully as we search the Scriptures. Ang basahin natin sa panalangin ay nasa Scriptures din. And praise God. Sa ating pong pagkatapos, iwan ko ulit sa Philippians 1:6. So yung sinabi ko kanina sa inyo, He who began a good work in you or in us. Ang Diyos ay tapat, tatapusin niya ito sa inyo hanggang siya ay dumating. Yun ang promise ng Lord sa akin. Kaya huwag tayo magsawa mga kapatid. Alam natin yung ating paghihintay, yung ating pagtitiis, pagdudugyan ng perseverance. Sa bandang huli niya, di ba? Path to glory. Yung tinatahan natin ngayon, kaluwalhatian ang marireceive natin sa pagdudugyan. Tayo pinanalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ay ganda na iyong pinapaloob. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pong narinig, Panginoon. O Diyos, nakikita mo ang bawat isa na naghihintay, Panginoon, sa iyong pagkabalik. Yes, Lord, sa totoo lang po, Panginoon, umaasa po kami na sa inyong pagbabalik ay madatnan niyo rin po kami namin. Panginoon, katulad na sinabi ni Pablo sa kanyang mga huling salita ko, we are praying for you, Thessalonians. We are still praying for you kahit alam na po namin, kahit alam na ni Pablo ang nangyayari doon sa mga Diyos. At sa ngayon, Panginoon, alam po namin na ito rin po ang aming nararanasan. Ito rin po ang aming nararamdaman, Panginoon. And we need to pray for them. Kailangan po namin ipanalangin ang isang isa, Panginoon. Sapagkat ang panalangin ay dulugod ng aming buhay, Panginoon. Ito po ang nagdudugtog, Panginoon, upang, Panginoon, masustain ang aming pong naranasan ngayon at nadarama na kasama ka, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na aming namin. Nawa, Panginoon, nalaman namin sa bawat isa, sa aming Panginoon, na ang salita mo ay patuloy na madahan sa aming buhay. Sapagkat, Lord, hahatulan mo ang bawat isa sa amin ayon sa aming mga Panginoon. Salamat po, Panginoon, kung aming sabi namin sa pangalan ng Jesus. God bless po.